lahat ng dapat mong malaman sa laban ng LA Clippers versus Denver Nuggets. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Nang huling laro ni Kawhi Leonard laban sa Nuggets, suot pa rin ni Russell Westbrook ang Clippers uniform at si Paul George ang nanguna sa scorers na may 25 points. 4 na beses nagharap ang dalawang koponan ngayong season, pero dahil sa mga injury sa parehong panig at dahil ang huli nilang laban ay noong unang bahagi ng Enero, hindi pa talaga nakikita ang mga totoong lineup para kahit isang segundo lang. Kaya ano ang maaari nating asahan mula sa seryeng ito at sino sa huli ang may kalamangan? Si Nikola Jokic ay isa sa mga pinakamahuhusay sa anumang defensive scheme na offensive player na nakita natin. Last year, ang Timberwolves ay tila perpektong depensa para limitahan ang kanyang lakas habang pinapakita ang kakaunting kahinaan. Kung siya ay maglalaro mula sa post, gagamitin ni Kat ang kanyang lakas upang itulak ang catch hanggat maaari habang si Gobert ay nandadaya para makatulong protektahan ang rim at alisin ang anumang cuts. Kung siya ay nag-screen sa pick and roll, si Kat ay ganap na hindi papansinin ang bola upang alisin ang roll habang si Gobert ay nandadaya upang alisin ang anumang drives. At kung si Jokic ay nagmamanage sa inverted pick and roll, si Kat ay pupunta sa ilalim ng screen upang bigyan siya ng 3 at siya ay nakakuha lamang ng 23 per hit mula sa likod ng arc sa seryeng iyon. Kaya't gaya ng sabi ko, ito ay tila ang pinakamahusay na defensive approach na nakita ni Jokic at talagang hindi siya komportable sa maraming bahagi ng serye na ito upang lamang makalabas sa mga 7 laro na may average na 290 puntos, 11 rebounds at 8 assists sa 60% true shooting na higit pang nagpapatunay na siya ang pinaka-di mapipigilang offensive force na nakita natin mula nung nasa rurok si LeBron James. Lahat ng iyon ay para sabihin, walang ganoong bagay na pagtigil kay Jokic, lalo na pagdating sa individual matchups. Pero kung may sino man na may tsansa, si Ivica Zubac ay kakabig sa maikling listahan ng mga pangalan. Simula nang maging MVP caliber player si Jokic noong 2021 season, binantayan siya ni Zubac sa 588 possessions, kaya pinag-uusapan natin ang medyo malaking sample. At sa mga possession na iyon, si Jokic ay may average ng halos 20 puntos, 8 assists, at 4 turnovers kada 75 habang nakakarating sa linya ng free throw ng 4 na beses at nagre-record ng true shooting percentage na 54.5. Maganda ang produksyon niya sa volume. Tingnan natin ito kumpara sa kanyang mga average sa 5 season. Ang kanyang scoring at assists ay kapansin-pansing tumaas habang bumaba ang turnovers. Mas madalas siyang makatawid sa linya. At ang kanyang tunay na shooting percentage ay tumalon hanggang higit sa 66. Talagang ibang planeta ng kahusayan. Ito ay malaking bagay kasi historically, ang hamon para sa mga depensa sa playoffs laban sa Nuggets ay kung paano bantayan ang post-ups ni Jokic. Hindi mahanap ng Lakers ang sagot, sinubukan ang iba't ibang matchup, pagpapalit ng taktika, ginagamit si AD bilang free safety. Parang palagi siyang nakaka-score o nag-a-assist sa lahat. Napag-usapan ko na ang tungkol sa Wolves. At kahit mas gumana ito kumpara sa approach ng LA, hindi pa rin sapat para pigilan siya na sirain sila. At ang problema ay pinapapili niya ang mga depensa ng kanilang lason. Kung magdadala ka ng tulong, mahahanap niya ang open na tao, shooter man ito o cutter. Pero iwan sa single coverage, siya ang pinakadelikadong post-scorer mula noong kasikatan ni Shaq. Gayunpaman, parang lumalaktaw ang Clippers sa hakbang ng pagpili ng lason. Kasi si Zubac ang maaring pinakamagaling na one-on-one Jokic defender. Hindi niya ito mapipigilan. Walang makakagawa niyan. Pero mas matangkad siya at mas mahaba ang braso kumpara kay Jokic. Napakalakas niya at mahusay ang kanyang paggalaw ng paa. Kaya kapag oras na para manalo sa block, kaya niyang tumayo mag-isa nang hindi nangangailangan ng agresibong tulong. Sa mga puntong iyon, tungkol sa hindi pagkalimot sa cutters o shooters ang natitirang depensa ng Clippers. Kasi palaging gumagalaw at nag-i-screen para maghanap ng mga pagbubukas ang roll guys ng Nuggets. At kung may kahit maliit na bintana lang, mahahanap sila ni Jokic. Asahan kong magsaswitch sila ng lahat mula 1 hanggang 4. At nangangahulugang naghahanap ang Denver ng maraming mismatch para sa mas malalaking forward na sumalakay. O susubukan nilang ipares si Harden kay Jamal para maset up ang 2-man game na magiging kapana-panabik para sa depensa ng LA. Si Jamal ay isa sa pinakamahusay na pull-up shooter sa mundo. At si Jokic ay hindi lamang ang pinakamahusay na short roller na nakita natin, siya rin ay banta para sa 40% tres. Kaya't si Zubac ay naabutan sa mahihirap na sitwasyon. Kadalasan, ang tingin ni Zu ay mag-drop. Medyo nagdududa ako kung gaano kahusay ang option na yun laban sa pick and roll ni na Jamal at Jokic. Lalo na't kung makukuha nila ang Harden o Bogdanovic na maipapalit bago mag-setup. Sa panimula at pagpapasara ng mga lineups, malamang na si Powell o Harden
ay haharap kay Michael Porter Jr. Nang madalas, kaya't ang kanyang 3-point shot ay maaring maging malaking X-factor. Malaking kalamangan ng LA ay ang karamihan sa mga depensa ng Denver ay binubuo ng mga manlalaro na dapat komportable ang Clippers na tulungan. Brown at Gordon magaling tumira mula sa tatlo, pero susubukan silang patunayan ang sarili sa 5 pagtatangka kada laro. Off the bench, wala sa Watson, Pickett o Westbrook ang umaagaw ng closeouts, kaya maaaring maglagay ang Clippers ng tulad ni Kawhi, Derrick Jones Jr. o Nick Batum sa likod ng laro habang naglalaro si Zoo sa antas ng screens na ito. Sa tuwing magagawa nilang dalhin si Zoo sa plato, mas makakagawa sila. Malaking kalamangan ito sa kanilang opensa. Hindi lamang siya medyo mabagal, kundi umaasa ang Clippers sa kanya para sa rim protection at rebounding. Mas madali sa mga pakpak ang pumasok sa lane para sa second chance opportunities. Kaya asahan kong gamitin ng Nuggets si Jokic na parang wing o guard kaysa traditional na big. Kung half-court na basket, nasa post-up ni Jokic, option 1 ito dahil madalas na single coverage. Sa average possession, maraming inverted pick and roll o off-ball action na tumatakbo siya sa paligid ng down screens para sa jumpers o cuts at makahanap ng mga mismatch. Ngayong taon, ang malaking pagkakaiba ni Jokic ay pumapalo siya ng 42% mula sa 3. Kaya may maraming espasyo para kay Jokic na lumusot sa ilalim ng screen at umupo sa likod habang inaakit siya sa tira tulad ng ginawa ng Wolves noong Game 7. Kung naglalaro si Jokic mula sa labas ng space at sila'y nag-aabang na atakehin si Zubac sa gilid, inaasahan kong magiging malaking faktor ang bilis ng Denver sa seryeng ito. Isa pang malaking pagkakaiba mula noong nakaraang taon ay mula sa pagiging isa sa pinakamabagal na team, naging isa sila sa pinakamatulin at bahagi ng epekto niyan ay si Westbrook na inaasahan kong magiging mahalaga sa mga sitwasyon ng early offense bilang ball handler. Tungkol sa usaping Russ, tingin ko may pagkakataon na ang kakayahan niyang magsimula ay magiging mas mahalaga sa opensa ng Denver kaysa napapansin ng karamihan. Balikan ulit ang serye laban sa Wolves, isang mas malaking faktor kaysa sa paraan ng pagdepensa nila kay Jokic ay ang paraan kung paano nila tuluyang isinara ang galawan ni Jamal. At sa unahan ng lahat ng iyon ay ang kanilang tuloy-tuloy na full court pressure na nagsanhi ng kahirapan para makatawid man lang siya sa half court, kaya't kinailangan nilang gamitin si Aaron Gordon bilang point guard. Isa si Chris Dunn sa pinakamahusay. Siya ang pinakamahusay sa laro pagdating sa pressure sa bola at sa kanyang pagtutok kay Jamal ng 94 na talampakan. Makikinabang talaga sila sa isang tulad ni Russ na bumaba sa court na puno ng gigil at naglalagay ng depensa sa rota. Sa lahat ng bagay na isinasaalang-alang, inaasahan kong magkakaroon ng malaking opensa ang Nuggets sa serye. Kung sina Gordon at Brown ay tumitira mula sa tatlo, wala talagang magandang sagot sa two-man game at dapat magawang sumikat ni Jamal bilang scorer. Ang mga post-up ni Jokic ay maaring hindi kasing laki ng salik tulad sa ibang matchups, pero dahil sa kanyang kakayahang maglaro bilang point center, sa kanyang shooting sa labas at sa kanyang gamit sa off-screens, isa pa rin siya sa pinaka-dynamic na banta sa opensa na nakita ng laro kailanman at siya ang magdidikta sa halos bawat possession. Kung magagawa nilang makatakbo, lahat ng tatlo ni na Russ, Brown at Watson ay dapat makakuha ng madadaling puntos. At ang tanging seryosong alalahanin ko ay ang non-Jokic minutes na malamang ay kailangang limitahan upang makakuha sila ng kalamangan sa seryeng ito. Sa lahat ng naunang sinabi, ang tanong nga ay hindi kung kaya ng Nuggets gumawa ng magandang opensa. Ang tanong ay kung kaya nilang gumawa ng sapat na opensa upang malampasan ang gagawin ng Clippers. Ang pangunahing galaw ng LA ay ang 1-5 pick and roll sa pagitan ni Harden at Zoo. At kahit gaano karaming possession ang panoorin ko, hindi ko makita ang makatwirang sagot para pabagalin ito ng Nuggets. Malamang magsisimula at magtatapos sila ng laro na si Brown ang nakabantay kay Harden at hindi siya sapat na magaling sa pag-navigate ng screen para pigilan si Harden sa pagliko na may kalamangan. Ibig sabihin, madalas na mahahanap ni Jokic ang sarili sa imposibleng sitwasyon. Mahina ang depensa niya sa drop at isa si Harden sa pinakamagaling sa pag-atake sa 2-on-1 kaya hindi magandang option ang drop. Kapag dalawa ang ipinadala mo sa bola, kahit sa hedge o trap, gumagawa si Harden ng kalamangan para kay Zoo sa short roll. Walang sapat na backline help ang Nuggets para pigilan sila sa magandang tira. Si Gordon ang pangunahing weak side ng Nuggets ngayon, kaya maghihintay muna ako kung ano ang mangyayari. Si Jokic ay makakatapat si Kawhi at hindi mo siya pwedeng iwan, kaya hindi siya makakatulong. Malamang makakatapat ni Jamal si Norman Powell na isa pang malakas na shooter na hindi pwedeng iwan. At ibig sabihin si MPJ na lang ang pwedeng gumawa ng play
Willie ay yung matapat siya kay Dan o Jones Jr. Hindi siya sapat na malaki o malakas para harapin si Zoo sa poste. Kaya kailangan niyang mag-pre-rotate, salubungin ang bola ng maaga. Pagkatapos ay kailangan ng Nuggets na bumuelo upang pigilin ng Clippers na makakuha ng pangalawang atake. At simple lang, sa tingin ko wala silang kakayahan para gawin iyon. Lalo na kung pumunta ang Clippers sa mas open sa oriented na lineup, kasama si Bogdanovic sa 3. Na nangangahulugang ito ay Harden Zoo pick and roll, kasama ang tatlong 40% na shooter na lahat ay makakagawa ng play mula sa catch. Kaya tungkol sa high pick and rolls, sa tingin ko hindi mapipigilan ng Nuggets ang mga ito nang wala silang mahusay na pre-switching o rotational na plano para ilayo si Jokic sa bola. Maliban na lang kung sobrang pagkamalikhain ng kanilang mga lineup at mailapag si Peyton Watson sa sahig kasama si Gordon. Siya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan kung magkakaroon ng patuloy na proteksyon ng rim. Pero darating ito sa kabayaran ng spacing at kabuang kasanayan sa opensa. Kaya lumilikha ito ng mahirap na desisyon para sa coaching staff na gawin. Sa kabila nito, ang Harden at Zoo pick and roll lang ang masasabi ko tungkol sa Nuggets, isa lang sa maraming sandatang opensa ng Clippers. Balik tayo kay Powell, kung si Jamal ang nasa kanya. Sisikapin nilang samantalahin ang match-up na ito. Siya ay isang tao na gustong-gusto nilang gamitin sa mga screen, maging iyon man ay down screen, cross screen, o kahit na ball screen. At mahusay niyang pinagsasama ang kanyang mataas na antas na 3-point shooting sa matinding slashing para talunin ang mas mahihinang depensa sa mga posisyon na ito. Pero iyon ay nagdadala pa rin ng panganib ng pagbibigay ng kalamangan. At ngayon ay napipilitan kang bumuelo mula sa parehong uri ng setup na may kaunting protection sa rim. Iniisip ko rin na maghahanap ang Clippers ng mga mismatch para atakihin ni Kawhi. Kasama si Gordon sa kanya, hindi niya magagawa ang estilo niyang bully ball. Pero kung mapatakbo nila siya sa screens mula sa isang tao kagaya ni Dan o Jones Jr., makakakuha sila ng magandang switch at mula roon, ilang player lang ang epektibo sa isolation. Pag-usapan natin ang Nuggets, may malaking potential sila. Pagdating sa paggamit kina Dan o Jones bilang screener, ito ang magiging go-to counter nila kung ipapasok ng Nuggets si Watson bilang roamer. Magpapascreen lang sila kay Harden sa bola para mapuwersa ang switch. At maglalaro si Harden ng one-on-one dahil tulad ni Kawhi, isa pa rin siyang mahusay na isolation scorer. Walang tunay na rim protector sa 5. Maaring maglaro si Zoo mula sa dunker bilang lob threat at potential offensive rebounder. O pupunta sila sa isang double drag combo. May screen para magkaroon si Harden ng switch bago mag-setup ng pick and roll kay Zoo. At balik tayo sa simula. Ang lahat ay nakasalalay kung gaano maramit iba-ibang paraan ang kayang gamitin ng Clippers para atakehin ang Nuggets sa mga lineup na ito. Kung hindi ito Harden Zoo pick and roll, ito ay isang guard-to-guard screen para makagawa ng mismatch o down screen para kay Powell o size advantage para atakehin ni Kawhi. Denver ay wala ang tamang personnel para takpan lahat ng sandata na ito nang hindi isinasakripisyo ang ilang opsyon sa opensa. Laging may maasahang offensive creator ang Clippers dahil si Harden ay isa sa pinakamahusay na floor racers. Sasamahan siya ng mga tulad ni Bogdanovic at alinman kay Powell o Kawhi. Iniisip kong may kalamangan ang Clippers sa serye. Inaasahan kong magiging eksakto ang opensa ng Nuggets. Si Jokic ay magaling offensive creator. Sa tingin ko palaging may magandang pagkakataon ng Clippers, ngunit sila ay may higit na paraan upang atakehin at mas mahusay na depensa, versatility, at paraan upang pabagalin ang gustong gawin ng Denver. Kaya kakailanganin ng mainit na performance mula kay Jamal o role players na talagang tumatama ng tres para manalo ang Nuggets. Sa huli, prediction ko ay Clippers sa 6 na games, makukuha ang paghihiganti mula sa bubble at mananalo sa kanilang unang serye sa loob ng 4 na taon. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, siguraduhin i-like ito, mag-subscribe at i-turn on ang post notifications. Kung interesado ka sa mas malalim na pananaliksik, tingnan ang Hoop Venue Podcast. Ang mga link ay nasa description. Ibahagi ang iyong opinion sa comments kung ano sa tingin mo ang mangyayari. Gaya ng dati, sana ay magkaroon kayo ng magandang araw. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.